Enero ng taon na 2012 nang huling mayakap ni Albert Locaverte ang kanyang mag-ina bago siya muling lumipad patungong Riyadh. Bilang isang delivery truck driver sa ibang bansa, bitbit ni Albert ang mabigat na maleta na puno ng mga pangarap para sa kanyang pamilya. Sa kanilang huling hapunan sa Pilipinas, masaya niyang ibinibida ang kanyang mga plano tulad ng pagpapagawa ng kanilang bahay sa Taytay at ang pag-iipon para sa pag-aaral sa kolehiyo ng kanyang anak na si Marjorie. Habang nagsasalita si Albert, tahimik lang ang kanyang asawa na si Ofelia na paminsan-minsan ay tumatango at ngumingiti. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay tila may itinatago siyang lungkot o bigat ng loob. Sino ang mag-aakala na ang gabing iyon na puno ng pangarap ay ang huling pagkakataon na magkakasama sila ng buo at ano nga ba ang tunay na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan habang si Albert ay wala sa bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Nang makaalis na si Albert patungong Saudi Arabia, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay sa kanilang bahay. Noong mga unang linggo ay normal pa ang lahat dahil abala si Ofelia sa pag-aalaga kay Marjorie at sa mga gawaing bahay. Subalit habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng mga kapitbahay na tila palaging balisa si Ofelia at madalas na siyang nakikitang nakatulala sa harap ng kanilang bahay. Kasabay nito ay ang madalas na pagbisita ni Rudy Pascua na siyang kumpare ni Albert at ninong pa ng kanilang anak. Dahil malapit ang turingan nila sa isa't isa ay hindi agad naghinala ang mga tao, ngunit ang hindi nila alam ay mayroon na palang lihim na relasyon ang dalawa na nagaganap tuwing gabi kapag tulog na ang lahat. Isang gabi ay hindi sinasadyang magising si Marjorie dahil sa ingay ng kanilang gate sa labas. Mula sa kanyang bintana ay nakita niya si Rudy na dahan-dahang lumalabas ng kanilang bahay habang bitbit ang isang jacket at nakayuko na para bang ayaw niyang may makakita sa kanya. Nang tanungin ni Marjorie ang kanyang ina tungkol sa nakita niya, mabilis na gumawa ng palusot si Ofelia at sinabing mayroon lang naiwan na gamit ang kanyang ninong kaya ito bumalik ng ganoong oras. Ngunit hindi lang si Marjorie ang nakakahalata dahil maging ang pamangkin ni Albert na si Jason ay nakita rin ang pagyakap ni Rudy kay Ofelia sa isang pagkakataon. Kaya naman agad niya itong ibinalita sa kanyang tiyahin na si Aling Mercy dahil sa sobrang pag-aalala para kay Albert. Sa kagustuhang maitago ang sikreto, pumunta si Ofelia sa isang liblib na lugar sa Taytay para isagawa ang mapanganib na pamamaraan kapalit ng 3,000 piso. Bagamat maayos siyang nakauwi noong gabing iyon, matinding hapdi at bigat ng loob ang kanyang naramdaman habang pilit na nagpapanggap na walang nangyari. Subalit makalipas ang 2 araw ay nagsimulang dumugo ng malakas ang kanyang katawan hanggang sa nawalan na siya ng malay sa gitna ng kanilang kusina. Natagpuan siya ng kanyang anak na si Marjorie na duguan ang damit kaya agad siyang isinugod sa ospital sa tulong ni Aling Mercy. Pagkatapos ng 3 araw sa loob ng ICU, tuluyan nang binawian ng buhay si Ofelia dahil sa mga komplikasyon ng ginawang operasyon. Ang masakit pa rito ay bigla ring naglaho si Rudy at hindi na muling nagpakita simula nang mabalitaan niyang nasa ospital ang babae. Matapos ang masakit na balitang iyon, tila gumuho ang mundo ni Albert habang nasa Riyadh. Bandang 2:00 ng hapon nang matanggap niya ang tawag mula sa kanyang anak na si Marjorie. Sa kabilang linya, puro iyak at nanginginig na boses lang ang naririnig niya kaya hindi niya agad naintindihan ang sinasabi ng bata. Pero nang maging malinaw na wala na ang kanyang asawa, biglang nanghina si Albert at napaupo sa semento. Hindi siya makahinga at sa loob ng ilang oras ay wala siyang ibang nagawa kundi ang tumitig sa kawalan habang hawak ang kanyang cellphone. Inabot ng 3 araw bago siya nakakuha ng tiket at nakabalik sa Pilipinas at sa buong biyahe niya sa eroplano ay pilit niyang iniisip kung paano na uwi sa trahedya ang lahat.
Pagbaba niya sa airport ay ramdam niya agad ang bigat ng hangin. Pagdating sa Antipolo kung saan nakaburol si Ofelia, sinalubong siya ng katahimikan at ng kanyang anak na tila wala nang mailuhang muli dahil sa pagod. Noong una, ang paliwanag lang sa kanya ng mga kamag-anak ay biglang nawalan ng malay ang asawa dahil sa matinding pagdurugo. Ngunit kinabukasan, habang inaayos ni Albert ang mga gamit ni Ofelia, lumapit sa kanya ang pamangkin niyang si Jason. Dinala siya nito sa labas ng bahay at doon na ibinuhos ang lahat ng katotohanan. Dito nalaman ni Albert ang tungkol sa madalas na pagpunta ni Rudy sa kanilang bahay tuwing gabi at ang tungkol sa pagdadalang tao ni Ofelia habang wala siya. Hindi agad makapaniwala si Albert sa narinig dahil itinuring niyang tunay na kapatid si Rudy. Siya pa nga ang nagsabit ng barong dito noong binyag ni Marjorie, kaya ganoon na lamang ang sakit na kanyang naramdaman. Nang tignan niya ang cellphone ng asawa, nakita niya ang maraming tawag at mensahe mula sa isang bagong numero na kinumpirma ni Aling Mercy na kay Rudy nga. Sinabi ng kanyang tiyahin na matagal na itong may hinala pero natakot lang siyang magsabi dahil ayaw niyang mag-alala si Albert habang nasa malayo. Dahil sa mga nalamang ito, napalitan ng galit ang lungkot ni Albert. Hindi niya matanggap na sa kabila ng lahat ng kanyang sakripisyo bilang isang OFW ay ganito ang igaganti sa kanya ng taong pinagkatiwalaan niya. Isang buwan matapos mailibing si Ofelia, hindi pa rin matahimik ang loob ni Albert. Nagtungo siya sa presinto para ipablotter si Rudy para magkaroon ng opisyal na record ang lahat kahit wala pa siyang sapat na ebidensya para sa kasong kriminal. Pero hindi doon natapos ang kanyang pagkilos dahil sinimulan niyang hanapin ang kumpare sa sarili niyang paraan. Pinuntahan niya ang construction site sa Cainta kung saan huling nagtrabaho si Rudy, pero ang sabi ng foreman ay bigla na lang itong nag-emergency at hindi na bumalik. Nagtanong din siya sa mga dati nitong kainuman hanggang sa makakuha siya ng impormasyon na may isang lalaking kamukha ni Rudy na nangungupahan sa isang lumang apartment sa Pasig. Hindi nag-aksaya ng panahon si Albert at agad niyang pinuntahan ang nasabing lugar isang gabi. Umakyat siya sa madilim na hagdan at kumatok sa huling pinto sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, laking gulat ni Rudy nang makita ang kumpare na akala niya ay nasa Saudi pa. Doon na sumabog ang lahat ng galit ni Albert. Sinugod niya si Rudy at walang tigil na pinagsusuntok habang sumisigaw ng lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanilang pag-aaway ay may nabasag na bote ng alak sa sahig. Sa tindi ng puot na dala ni Albert, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at dito na nagtapos ang buhay ng taong sumira sa kanyang pamilya. Paglabas niya ng gusali, tahimik siyang naglakad sa dilim. Bitbit ang hustisyang nakuha niya pero kasama rin ang bigat sa dibdib na habang buhay na niyang dadalhin. Ilang oras bago mag-umaga, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Pasig, dumiretso si Albert sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. Walang kasamang abogado o kahit anong depensa, mahinhin siyang umupo sa bangko at isinuko ang kanyang sarili. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa at dahil dito, agad siyang ikinulong ng mga awtoridad. Lumipas ang 2 taon at noong Marso ng taong 2015, nagsimula na ang paglilitis sa kasong homicide laban kay Albert Locaberte. Ang loob ng korte ay napuno ng tensyon at naging sentro ito ng usap-usapan sa kanilang lugar. Marami ang nagsasabing dapat siyang parusahan ng mabigat dahil sa pagkuha niya ng buhay. Pero mas marami ang nakakaunawa sa bigat ng pinagdaanan niya bilang isang ama at asawang niloko. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ng paglilitis ay nang umupo sa witness stand ang anak niyang si Marjorie. Sa edad na 12 na taon, buo ang loob niyang inilahad ang lahat ng kanyang nakita. Ikinwento niya ang mga gabing nakikita niyang lumalabas si Rudy sa kanilang bahay sa alanganing oras at ang mga huling sandali bago bumagsak ang kanyang ina sa sahig. May mga luha sa kanyang mga mata habang binabasag ang matagal niyang pananahimik. Sumunod na tumestigo ang pamangkin ni Albert na si Jason. Bitbit ang isang lumang notebook kung saan niya isinulat ang mga petsa at oras ng palihim na pagbisita ni Rudy.
Maging ang mga text messages mula sa cellphone ni Ofelia ay ipinakita sa korte bilang patunay ng kanilang bawal na relasyon at ang plano nilang solusyonan ang pagbubuntis ni Ofelia sa maling paraan. Kinumpirma rin ng doktor sa ospital na ang ikinamatay ni Ofelia ay septic shock dahil sa impeksyon mula sa isang ilegal na operasyon. Ayon sa pagsusuri, hindi lisensyadong doktor ang gumawa nito at pinatunayan din ng isang barangay health worker na nagpunta nga si Ofelia sa isang babae sa Taytay na kilalang gumagawa ng mga ganitong mapanganib na pamamaraan. Dahil sa dami ng mga patunay, hindi na nakahanap ng matibay na depensa ang prosekusyon laban sa emosyonal na kalagayan ni Albert. Kinilala ng korte na ang kanyang ginawa ay bunga ng matinding galit, panunukso at pagkagulat sa mga pangyayari. Pagkalipas ng ilang linggo, ibinaba na ang hatol. Hindi murder ang naging hatol, kundi homicide. At dahil sa mga nakitang dahilan, binigyan si Albert ng parusang 3 taon at 6 na buwan na pagkakakulong. Sa loob ng selda, naging tahimik si Albert. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga sulat ng pasasalamat mula kay Marjorie. Nang matapos ang kanyang parusa, lumabas si Albert sa piitan at sinalubong siya ng kanyang anak na nasa kolehiyo na noon. Bagamat mahirap makahanap ng trabaho dahil sa kanyang record, hindi sumuko si Albert. Nagsimula siyang magbenta ng pares gamit ang isang lumang kariton sa gilid ng eskinita. Hindi nagtagal, naging patok ang kanyang negosyo sa mga estudyante at driver. Noong araw ng graduation ni Marjorie sa kursong edukasyon, nandoon si Albert sa pinakalikod na bahagi ng silid, malakas na pumapalakpak habang tinatanggap ng kanyang anak ang diploma. Sa kabila ng madilim na nakaraan, naitaguyod ni Albert ang pangarap ng kanyang anak ng mag-isa. Natapos na ang madilim na bahagi ng kanilang buhay at sa wakas, muling sumilip ang pag-asa sa kanilang maliit na tahanan. Sa kwentong ito ni Albert, hanggang saan nga ba dapat humantong ang galit ng isang taong labis na nasaktan at sapat na nga ba ang hustisyang nakamit niya para mabuo muli ang kanyang pagkatao?